Sa Hagonoy, Bulacan naman, nagkakasakit na ang mga residente dahil sa baha. Magbabalita si Mobile Journal, Daniel Dayaw. Daniel, gaano ba kataas ang baha dyan? Cheryl, umaabot pa rin hanggang baywang ang tubig baha dito sa Hagonoy, Bulacan. Partikular dito sa Mary the Queen's Home Subdivision ay umaabot hanggang baywang. So yung kinakatayuan ko kasi ngayon ay papunta pa lang sa pinakakalye. Pero kapag dumiretso tayo doon ay aabot hanggang baywang. So isa sa mga naging observations natin, Cheryl, ay yung mga residente dito, yung mga kapatid natin ay sinusuong araw-araw itong So ayon sa kanila, 6 na taon na daw ang kanilang kalbaryo. Bagamat bumababa lang daw ito kung low tide, hindi naman daw talaga tuluyang nawawala ang baha. Dahil dito marami residente ang piniling lumikas na, habang ang ilan piniling manatili dahil wala naman daw kasi silang mapupuntahan. Nagdudulot na rin daw ng sakit ang baha dahil sa dumi. Katulad na lang ni Dick na nagkakaroon na ng skin asthma. Pakinggan natin ito. Maruming tubig. Tapos yung clean out, ibababa ko yung kamay ko. Nagkakaroon po ako ng mga rashes ng ganito po. Ayon sa mga residente, dati nang mataas ang subdivision. Pero dulot ng climate change at iba pang hindi na ipatupad na flood control projects, ang dating mataas, ngayon ay lubog na. Daniel? Cheryl, kung tutuusin, mababa pa nga raw itong taas ng tubig dahil wala pa daw sa high tide dahil ngayon daw ay low tide. So maya-mayang hapon ay magkakaroon na daw ng high tide. Pero ayon nga sa mga nakausap ko, ang kanilang talagang ayon sa kanila, yun daw yung dahilan kung bakit nagiging stagnant yung tubig dito. Samantala, sa ibang parte naman ng Hagonoy, Bulacan ay merong 15 active evacuation centers. So ayon sa Hagonoy MSWDO ay mahigit 200 pamilya pa ang nasa evacuation centers at mahigit 100,000 naman ang individual na apektado ng habagat na ito. Cheryl. Kamusta ang tugon ng local government sa mga kababayan ko dyan sa Hagonoy? Yes, Cheryl, tama ka dyan. Kanina nga ay nakasulubong natin na si Mayor. Ang sabi niya kanina ay nagpapamigay siya ng mga relief goods or DSWD food aid. So, ang target kasi nila ay ma-reach yung population ng 60K. So, ngayon ay undergoing pa din yan. Kanina nagsimula yan ng 11 a.m. So, until now, nire-reach pa nila yung 60,000. So far, ang naibigay lang sa ating information ay mayroong pinamimigay na food aid. Pero when it comes to the flood Daniel? ng LGU pagdating sa ganitong sitwasyon ng baha ay that is yet to be answered. Oo, ano yung long-term solution na nakikita nila na plano dyan sa bayan ng Hagonoy? Yes, Cheryl, yun nga ang isa sa mga sinasabi ng residente dito. Dito kasi sa may San Sebastian Barangay, dito sa gawin na to ay mga flood na or mga pond. So ang sabi nila dati daw ay palayan yon. So nagkakaroon ng mga dike, nagkakaroon ng breathing space. So ang sabi ng mga residente dito dahil daw sa mga flood control projects na sinimulan pero hindi naman natapos, yun yung dahilan kung bakit nagiging stagnant. So ang sinasabi nila, ang pinopropose nilang solution, lalo na ng mayor ng LGU ng Hagonoy, Bulacan, ay magkaroon ng dike sa iba't nga, Cheryl. Alright, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Mobile Journal, Daniel Dayaw.